Umapela ang Department of Energy o DOE na maging mahinahon at makipagtulungan ng mga power industry stakeholders kasunod ng pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss na sinisingil sa bil ng kuryente. Sa pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin na binasa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon, patuloy ang konsultasyon at pag-aaral sa naturang usapin na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang nakaraang State of the Nation address. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations, and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies. Hiniling ni Manila Electric Company o Meralco Chairman at CEO Manuel V. Pangilinan na linawin kung sino ang sasagot sa gastos ng system loss charges sakaling alisin ang mga ito sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer. Sa isa pang pahayag matapos ang sona ng Pangulo, sinabi ni Meralco Executive Vice President at COO Ronnie Aperocho na bagamat iginagalang nila ang direksyon ng pulisiya ni Pangulong Marcos, mahalagaan niyang kilalanin na ang system loss ay hindi natatangi sa alinmang distribution utility, kundi isang karaniwang aspeto ng operasyon sa paghahatid ng kuryente na nakakaapekto sa buong industriya ng enerhiya. Sa ilalim ng umiiral na mga batas, kabilang ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at Anti-Pilferage of Electricity and Theft of Electric Transmission Lines Materials Act, kung saan pinahintulutan ang mga distribution utility na mabawi ang bahagi ng system loss mula sa mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge na makikita sa kanilang buwan ng singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, aktibo silang makikilahok sa mga talakayan habang dinidinig ang mga panukalang amyenda sa EPIRA. Ilang electric cooperatives naman ang naghayag sa gobyerno na dapat magpatupad rin ng tax exemption mechanism sa kanila. Ayon sa palasyo, maganda rin na madinig ang kanilang mga hinaing dahil hindi naman nais-anya ng gobyerno na mabigatan ng husto ang mga stakeholder. Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na mayroong mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat kasi para kung ano man yung maaaring maging issue ay marisolba. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.